kapatid! Welcome po sa Jesus First Christian Ministry. Tayo po'y lahat tumayo at maggalak para sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin, kundi magpuri sa Kanya at kumanta at itaas ang pangalan Niya. Kaya ngayon, wala tayong ibang gagawin, kaya lahat po ng ating kamay itaas. Amen! Napakakapangyarihan po ng ating Diyos at bigay po natin lahat ng lakas sa Kanya. Amen! Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Amen! Amen! Handa na po ba ang lahat magpuri? Amen! Amen! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Nananabig kami sa piling mo. Tanging presensya mo hinahanap sa buhay na to. Habang kami nabubuhay, tanging sa'yo mag-aalay. Habang kami lumalakbay, hanggat ang pag-asay sa'yo lamang. Kaya darating na! Ang aming pag-asa, kaya darating na. Kami sa'yo'y sumasamba, kaya darating na. Ang aming pag-asa, ang aming Diyos na buhay ngayon ay darating na. Nananabig kami, Panginoon! Nananabig kami sa piling mo. Tanging presensya mo hinahanap sa buhay na to. Habang kami nabubuhay, tanging sa'yo mag-aalay. Habang kami lumalakbay, hanggat ang pag-asay ikaw lamang. Kaya darating na ang aming pag-asa, kaya darating na. Kami sa'yo'y sumasamba, kaya darating na. Ang aming pag-asa, ang aming Diyos na buhay ngayon ay darating na. Kaya darating na! Kaya darating na. Ang aming pag-asa, kaya darating na. Kami sa'yo'y sumasamba, kaya darating na. Ang aming pag-asa, ang aming Diyos sa buhay ngayon ay darating na. Ang aming Diyos na buhay ngayon ay darating na. Ang aming Diyos na buhay ngayon ay darating na. Amen! Purihin ka, Panginoon! Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat nga po, Panginoon. At muli kami nagsama-sama upang magpuri, magtaas ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito na pinagkaloob mo. Maraming salamat po sa aming mga buhay, sa aming mga kalakasan na patuloy na ikaw ang nagkakaloob sa aming pag-asa, sa aming kaligtasan na tanging sa iyo lamang nagmumula. Sa umagang ito, Panginoon, naway maging pleasing na alay ang aming mga pagpupuri, ang aming pagkanta, ang aming pagsayaw, ang aming pag-awit. Maging para sa iyo lamang, Panginoon, tunay na maitaas ka sa aming kaligitnaan sa umagang ito. Ano ang Panginoon, yung humahadlang sa amin, ano man yung aming mga isipin, yung aming mga
bagabag sa aming mga puso, na ikaw, Panginoon, ang tunay na nakakaalam, nakakakilala sa aming lahat. Ikaw, Panginoon, yung magtanggal ng mga yon, Panginoon, at palitan mo ng kagalakan, ng pagpupuri, upang sa gayon, sa umagang ito, ikaw lamang ang aming mapapurihan. Hindi ang aming mga kakayahan, hindi ang aming mga boses na magaganda, hindi ang aming mga galing sa pagsayaw ang makita, kundi, Panginoon, ang aming paggalang, to honor you, Panginoon, to show reverence to you, Panginoon, sa umagang ito. Makita ang iyong kabutihan, makita ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Gayon din, Panginoon, amin pong dinudulog ang aming mga kapatiran na papunta pa lamang. Ikaw din, Panginoon, yung mag-ingat sa kanila. Nawa ay magkaroon sila ng pagkasabik na makasama ka at makapagpuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. At ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nakakalimot sa iyong mga gawain, ikaw, Panginoon, yung muling magpanumbalik sa kanila ng kagalakan, magpanumbalik sa kanila, Panginoon, ng kasabikan, sa pagpupuri. Dahil, Panginoon, tunay na nasa iyo ang lahat, Panginoon, ng higit sa mundong ito, Panginoon, ang inaalay mo sa amin. Higit sa mundong ito, Panginoon, ang pinagkaloob mo sa amin. Kaya, higit ka naming pupurihin, higit ka naming sasambahin sa aming mga buhay dahil tunay na karapat-dapat. Kapuri-puri ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ay maging mabangong samin sa iyo ang aming mga pagpupuri sa umagang ito. Mulit-muli, aming Hari, pinupuri ka namin at dinadakila at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na mabuti, tapat sa amin. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ating pong pakinggan ang sinasabi sa awit 33-35. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama, sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lupulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa. Purihin si Yahweh. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, nawa gaya ng Haring David na siyang sumulat po nito. Ang ating pong pag-aawit ay pag-aawit lamang ng papuri sa ating Panginoon na lumikha, sa ating Panginoon na tapat at siya nagtatanggol sa mabubuti niyang anak. Nawa po ang ating mga puso ay masaliksik ng Panginoon pagkat wala po itong maitatago sa Kanya. At makita po ng ating Panginoon ang ating tunay na pagsamba, ang kagalakan at kapakumbabaan at patuloy na pagpupuri sa Kanya. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito, at ibigay po natin ang ating buong pusong pagpupuri at pagtataas sa Kanyang pangalan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sa isang buong linggong nagdaan po. Paano po ba natin ipapakita sa ating Panginoon ang pasasalamat, ang pagpupuri sa Kanyang pangalan? Kaya po mga kapatid, tayo ay magpuri habang tayo nabubuhay. Hallelujah. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord. Thank you po. Hallelujah. Ako ay namubuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil kanino? Sa'yo, Dahil sa
ako nagkakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo, Diyos. Sa biyaya mo lamang. Hallelujah. Ako nabubuhay sa biyaya mo lamang. Ako nagkakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya. Biyaya mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Nasaan po ang mga binigyan ng lakas ng Panginoon? Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Sumayaw, magpuri ng may galak. Hallelujah. Sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan, sasayaw, sasayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sasayaw, sasayaw, Amen. sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya mo lamang. Yes, Lord. Salamat sa lahat na iyong mga biyaya. Sa biyaya mo lamang, ako nagkakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng mga nilikha ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti niya. Muli po, napakabuti ng ating Diyos. Buti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Tayo magpasalamat sa Kanya. Ako'y magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat.
Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, hallelujah. Salamat po namin, Panginoon, magpasalamat sa iyo. Hallelujah. 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 Mga kapatid, sabi nga po sa Mateo, lumalapit ang mga tao gamit ang kanilang mga bibig at iginagalang siya sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Panginoon. Kaya't ang sabi po ay, walang kabuluhan ang pagsamba na ito. Ang pagsamba na malayo ang puso sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ilapit po natin ang ating mga puso sa Kanya. Sapagkat ang totoong pagsamba ay nanggagaling sa puso, hindi lamang sa mga labi na umaawit sa Kanya. Hallelujah. Tayo'y magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Idulog natin ang anuman sa Kanya. Tayo'y magpasalamat, magpakumbaba sa Kanyang harapan sapagkat Siya ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Siya ang nakakaalam ng ating mga puso, ng anumang dalahin natin sa buhay. Kaya mga kapatid, tayo ay lumapit sa Panginoon. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba
kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, O Ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos
papuri ay para sa Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat, O Diyos! Salamat! Salamat, Panginoon, sa pagsama niyo parati sa amin, Panginoon, sa hindi niyo pag-iwan. Salamat na nandiyan ka sa lahat ng panahon ng buhay namin, Panginoon. Sa paggalong mo, Panginoon, sa kasiyahan. Parati ka, Panginoon, na nandyan sa amin. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay na ikaw at dakila at karapat dapat purihin. Tunay na ikaw ay banal, Panginoon. Ikaw ay banal na Diyos. Hallelujah. Ang hari naming lahat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong kapurihan at pagsamba at pagdakila sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Hello. Hello. Hello, hello. Purihin pa. Po, pwede pong yung mga naroroon sa likuran dito sa unahan pumunta? Huwag po kayong magsiksikan dyan sa huli. Huwag po kayong magsiksikan doon sa yung mga ando doon sa may CR. Pumunta po rito, mga kapatid. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, magandang umaga po. Okay. Sa gitna ng mundong ito na puno ng kasinungalingan, kaguluhan at kawalang pag-asa, ang pamilya ay nananatiling mahalagang haligi ng lipunan at isang matibay na pundasyon na kung saan ay masasalamin ang matibay na pananampalataya. No? Alam niyo na po siguro kung ano yung ating aaralin. Ano po? Tungkol saan? Tungkol po sa pamilya. No? Pagka pamilya po, sino po ang mga kasangkot dyan? Ha? Tatay, nanay, anak, at meron pang nadagdag. Ano, mamaya po, malalaman po natin. Lahat po tayo ay kasangkot po sa pamilya. Okay, bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinawag na maging liwanag ng mundong ito. Ibig sabihin, tayo, kasama ang ating pamilya, mismo ang siyang masasalaminan ng mabisang patotoo ng ating pananampalataya.
Ang pamilya ang siya ring unang lugar na kung saan ay maipapakita natin ang ningning ng ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, pagkilos, pagsasalita. Sa ating pagtalakay sa mensaheng ito, ating pong lilinawin kung paano makikita ang mabisang patotoo sa pamamagitan ng ating buhay, pamilya. Mga kapatid, pamilya. Lahat po tayo sangkot dito, mga kapatid. Kaya nga po, natitiyak ko na makikita nyo ang inyong sarili sa pagtuturong ito. At kung may maramdaman man po kayo, huwag po kayong magtatampo, huwag po kayong magagalit, kundi ang isipin po ninyo, ito'y para sa ikabubuti natin, para matutunan natin, para makita natin kung ano man ang ating mga pagkukulang. Okay. So, paano nahayag ang ating patotoo bilang mananampalataya? Nahayag ang ating patotoo bilang mananampalataya dahil sa ating, basahin nga natin, buhay, pamilya. Okay. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lang sa ating ipinapakita sa iglesia o maging sa labas o sa ating pakikisalamuha, nahahayag ang ating mabisang patotoo. Nahahayag po ito dahil sa ating buhay, pampamilya. Diyan po nakikita talaga yan. Atin pong basahin ang sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 16 to chapter 4 verse 1. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Salamat po sa pagbasa, mga kapatid. Mga kapatid, gayon din naman ang resulta ng wastong kaalaman sa Diyos. Ay nauuwi rin sa maayos na pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Lalo na sa mga kasama natin sa tahanan o pamilya. Bakit po? Bakit lalo na sa mga kasama sa tahanan o pamilya? Sapagkat ang pamilya mismo, sa pamilya mismo maipatutupad ang layunin ng pananampalataya. Diyan unang-una nakikita kung anong buhay pananampalataya mayroon ang isang pamilya. Dapat ang ating patotoo ay nakikita sa ating pakikitungo sa ating mga kasama sa trabaho, sa school, kaibigan,
Hindi lamang sa mga kapwa mananampalataya, kundi maging sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, kung hindi natin mapapakisamahan ng mabuti ang mga taong nasa kapaligiran natin, umagi yung mga nakakasalamuha natin, at kung hindi rin natin na ipakikita ng may katapatan ang pagtupad sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamilya, walang makikitang magandang patotoo sa atin. Ibig sabihin nun, may problema sa ating pamilya. Are you listening, church? Ano ang ibig sabihin ng ganyang buhay Kristiyano? Kapag ganun po, pagka may problema sa pamilya, pagka hindi nakikita sa pamilya ang mabuting patotoo, yan po ay pagkukunwari lamang, mga kapatid. Pakibasa nga po ito, 1, 2, 3. Okay. So ano ang gampanin ng mga pananagutang ito? Una po, sa relasyong pang mag-asawa. Okay. Tatalakayin po natin yung gampanin ng mga pananagutang ito. Una, sa relasyong pang mag-asawa. Okay. Ang mga babae, hello church, mga babaeng asawa. Ang mga babae ay inaasahang pasasakop sa kanilang asawa. Nako, baka mag-protest yung ibang mga asawang lalaki dito. No? Pero makinig lang po kayo. Pakibasa niyo po ito. Colossians chapter 3, verse 18 to 19. 1, 2, 3. Oops. Mga lalaki, mahalin, maging malupit sa kanila. Okay. Mga kapatid, sa relasyon ng mag-asawa, ano dapat ang ginagawa ng babae? Nagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Yan po yung sinasabi doon sa verse 18. Tingnan po natin. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa na sa Panginoon. Okay. Ito po yung laging struggle. Hello, church. Ito po ang laging struggle ng mga babaeng asawa. Yung pagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Lalo na halimbawa kung ang nagtatrabaho ay ang babae. Listen to this, church. Maraming masasaktan, pero hindi ko po ito ipipreach dahil gusto ko lang kayong saktan, kundi upang magkaroon po tayo ng realization sa buhay pamilya, mga kapatid. Okay, ulitin ko po. Struggle ito ng mga kababaihang may asawa. Lalo na kung ang nagtatrabaho ay ang babae at ang lalaki ang siyang naiiwanan sa kanilang tahanan. Sa bagay, nakakarindi naman talaga, di ba? Hindi kasi madali para sa isang babae yung halimbawa, galing ka sa opisina, tapos pag uwi mo, ang daming hugasan, maraming mga labahin, kahit na may washing machine man. Yung 3 mong anak, ang ingay-ingay, umiiyak ang bunso, yung pala may pupo.
Pero yung asawa mo nanonood ng TV. Tapos sasabihin sa'yo, Ling, dumating ka na. Dumating ka na pala, pakihugasan na lang si Buboy. Alam nung lalaking nagpoops yung kanyang anak, pero hinintay ka pang dumating at ikaw pa ang maghuhugas ng puwet ng anak mo, ng anak nyo. Ang hirap talaga nun. Talagang nakakagalit talaga yon sa babae. No? Gusto mo magalit, pero dahil Kristiyano ka at dapat daw ay nagpapasako pa ka sa asawa mo, kahit pagod ka, ikaw pa rin ang gagawa ng dapat sana ay gagawin ng asawa mo. Pero hindi, inintay ka pa. Pero gano'n nga ba yon? Yung nga ba ang ibig sabihin ng pagpapasakop? Mamaya po, lilinawin pa natin yan. Balik tayo doon sa essence o yung tinatawag na diwa or kahalagahan ng pagpapasakop. Huwag muna yung sama ng loob ng isang babaeng may asawa. Bakit kailangan magpasakop ang asawang babae sa asawang lalaki? Kasi iyon po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yun ang utos sa mga may asawa sa iglesia ng Colosas. Iyon po ay salita ng Diyos. At para bigyang diin, idinugtong ni Apostol Pablo ang ganito, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Verse 18 po yun. Ayan po. Pasakop kayo sa mga asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Mga kapatid, huwag namang lalaki ang ulo ng mga lalaki. Yung iba babae kasi, pag nainis na, hindi siguro makapagpigil, sasabihin nila, di ba equal ang babae at lalaki? Maraming lalaking kontra dyan, no? Equal ba ang babae at lalaki? Equal? Equal po sa paningin ng Panginoon, sa paningin ng Diyos. Pero ang tanong ay dapat ganito, pareho ba ang lalaki at babae? Hindi po. Mas malakas ang lalaki. Kaya nga lalaki, dapat tagabuhat yan eh. Dapat yung mga mabibigat na trabaho, ginagawa niyan eh. No? Mas malakas sila. Mas malakas ang lalaki, pero mas madali silang mapagod. Ang babae, mas mahina nga kumpara sa lalaki, pero mas matagal ang resistensya nila. Listen to this church, no? Iba rin ang physiological makeup o biological and physical characteristic ng lalaki kaysa babae. Di ba? Ang mga babae, mga kapatid, tingnan niyo po. Yung mga babae, kaya nilang mag-multitasking. Marami silang nagagawa. Hindi tulad ng mga lalaki. Isa lang ang gustong gawin ng lalaki, tama na yun sa kanila. Yung asawang babae, nagtatrabaho, tatlo-tatlo ang trabaho, nakakagawa pa ng ibang gawain sa bahay, pero yung lalaki, ewan ko kung ano ang ginagawa. Pero kung may ginagawa man sa isa lang ang gusto niyang gawin. Tapos sasabihin niya, pagod na ako. Hello, church. May nakikita ba kayo sa inyong mga sarili? Yung mga babae, gawa ng gawa. Pag nasa bahay, gawa ng gawa. Di tulad ng lalaki. Pagka nakagawa ng isang bagay, mauupo o sasalampak sa sopa, matutulog. Kaya tuloy yung lalaki, mas madalas nagkakaroon agad ng mga heart ailment. Mga sakit sa puso. Sabi po ni Google, men are often at higher risk for heart disease at younger ages and tend to experience heart attacks earlier in life. Mas madali daw magkaroon ng heart disease ang mga lalaki. Sabi pa ni Google, men generally tend to develop heart disease and have their first heart attack at an earlier age than women.
Hello, church. Ang dahilan, huwag po magagalit ang mga kalalakihan. Ang dahilan ay ang lalaki ay madaling magkaroon ng mataas na kolesterol. Malakas kasing kumain karaniwan ang lalaki kaysa mga babae. Tama o hindi? Madali sila magkaroon ng high blood pressure at diabetes dahil nga sa lakas nilang kumain. Pag naglagay ng kanin sa pinggan, parang pyramid. Yung iba, sasamahan pa ng pag-inom ng alak kung hindi mananampalataya. Iinom ng alak, maninigarilyo. At isa pa sa problema sa mga kalalakihan, sa iba lang siguro. Hindi makilos ang lalaki. Kapag napaupo-upo na lang. Kapag napahiga, higa na lang. Maya-maya, naghihilik na. Yung ibang lalaki, pagbangon sa umaga, pupunta sa sopa, lilipat lang para mahiga at matulog uli. Di ba? At isa pa, marami raw sa mga lalaki, maraming taba sa tiyan. Medyo ano-anuhin nyo yung tiyan nyo, yung mga lalaki kung meron. Kung may taba. Ano? Okay. Yung mga taba po sa tiyan na hindi natutunaw. Kasi nga, sabihin na natin yung totoo. Wala naman siguro dito sa atin noon, ano? Baka sa iba. Ano? Sabihin na natin na totoo. Bakit ganon? Kasi tamad daw. Sakit naman nun. Pero wala naman siguro dito yun. No? Eh paano? Paano? Lahat sa lalaki mahirap. Mahirap mag-igib, mahirap magluto, mahirap magbuhat, pati paliligo, mahirap. Sa katamaran, pati paliligo, mahirap. Mahirap talaga maligo kung ang gagamitin mong tabo, bote ng Yakult. Kaya mga kalalakihan, kuidaw. Magsipag-sipag. Sabi pa po ni Google, sa pangkalahatan daw, mas maikli raw ang buhay ng lalaki, mas madali raw mamatay. Mamatay. Kumpara sa babae. Mga kapatid, mahirap po palang walang ginagawa. Pero totoo po iyon. Napakahirap ng walang ginagawa dahil hindi mo alam kung kailan ka matatapos. Okay, balik ulit tayo sa relasyon ng mag-asawa. Yung mga kalalakihan, inaabuso nila ang kanilang karapatan. Ang trato nila minsan sa kanilang asawa, gamit. Gamit lang. Ang mga lalaki ay inaasahang magmamahal, magtataguyod, magmamalasakit sa kanilang asawa. Mga kapatid, sabi sa verse 19 na binasa natin kanina, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Huwag kayong mananakit sa inyong asawa. Kaya yung mga gusto mag-asawa dyan, piliin ninyong maigi yung inyong mga papangasawa. Sa pagdidesisyon, halimbawa, ang mag-asawang lalaki at babae, kailangan pag-usapan ng mag-asawa kung ano ang desisyong gagawin. Pero dapat timbanging mabuti na mag-asawa kung ano ang maganda.
Dapat nagtatanong, hindi puro lalaki. Kung ano ang maganda. Huwag magtatampo ang mga lalaki. Mga lalaki, huwag magtatampo, uulitin ko. Pero sa obserbasyon ko lang ha, maraming mga kababaihang asawa ang mas matatalino kaysa kanilang mga asawang lalaki. Hello, church. Ayoko, yun ang obserbasyon ko. Ewan ko sa obserbasyon nyo. Pero sa nakikita ko, mas maraming matatalinong babae kaysa sa lalaki. Sa mga mag-asawa yon. Maraming mga kababaihan ang may magagandang trabaho. Maraming mga kababaihan ang matatalino. Maraming mga kababaihan ang mas maabilidad. Yan yung nakikita ko eh. Yan ang obserbasyon ko. Totoo o hindi? Yung mga babae tatanong ko, totoo o hindi? O mga lalaki, totoo o hindi? Ay, nako. Nako, sana walang magalit sa akin mamaya. Pero totoo po, sa obserbasyon ko, maraming mga lalaki, nako, ayoko sabihin ito, baka may masaktan. Maraming mga lalaki ayoko sabihin ito, baka may masaktan. Maraming mga lalaki wag na lang. Wag na lang. Okay. Hindi ko na sinabi mga kalalakihan ha. Hindi ko na sasabihin. Okay. Pero dahil nga dapat magpasakop ang mga babae sa lalaki, kailangan magpasakop ang babae sa lalaki. So mga kababaihan, lalo na yung mga mag-aasawa pa, kung mag-i-struggle din lang kayo sa pag-aasawa ninyo, pag mag-asawa na kayo, dahil magpapasakop kayo, huwag na lang kayong mag-asawa. Yung mga lalaki kasi laging tama yan eh. Kahit mali, tama pa rin sila. Gusto ng mga lalaki, sila ang pinaglilingkuran. Yung ibang sinasabi ko, hindi dito ha. Wala naman dito siguro yan. Mga kababayang may asawa, kung maganda naman yung desisyon ng lalaki at tama rin, walang dahilan upang hindi kayo magpasakop. Bakit ganyan? Bakit kailangan magpasakop ang mga babaeng asawa? Sapagkat bilang mga mananampalataya ng Panginoon, naniniwala tayo sa itinakdang iyan ng kaayusan ng buhay. Buhay pamilya na dapat sundin ng mag-asawa. May mga lalaki kasing pinaiiral. Okay. Dapat po ang mga lalaki, dapat maging mababa din ang kanilang kalooban upang matanggap naman ang desisyon ng babae kung ito ay maganda at tama naman. May mga lalaki kasi pinaiiral ng sobra yung kanilang pagiging lalaki. Pinagmamalaki nilang masyado sa kanilang asawa na sila ay lalaki. Sila ang Lord of the house. Sila ang hari. At ang gusto nila, hindi mababali. Wala namang may pagmamalaki. Di ba? Gustong maging leader ng tahanan, pero wala namang may pagmamalaki. Mga tatay, pakinggan niyo po ito.
dapat po nating malaman, sabi ko mga tatay ha, yung mga kababayan na may asawang makinig lamang sila. Mga tatay, pakinggan niyo po ito. Dapat po nating malaman na kaya tayo inalagay na pinuno ng ating tahanan ay upang magkaroon ng kaayusan sa iglesia. Kaayusan ng ating pamilya. Kaya kapag hindi po magkasundo ang asawang babae at ang asawang lalaki, ang default, lalaki ang masusunod. Hindi dahil tama siya, kundi iyon ang kaayusang inilagay ng Diyos sa pamilya. Pero dapat lang na ang desisyon ng lalaki ay dapat siguruhing tama. Kaya nagkakaloko-loko ang pamilya ay dahil na rin sa mga desisyong mali ng lalaki. Dahil nga, hari ang lalaki, kahit mali, gagawin. Kaya ang pamilya nagkakaloko-loko. Mga lalaki ng tahanan, dapat po ating gawing huwaran ang ating mga sarili. Sino yun? Mga lalaking ng tahanan. Dapat po nating gawing huwaran ang ating mga sarili. Dapat ipakita ng mga lalaki sa kanilang pamilya na pwede tayong pagkatiwalaan. Ibig sabihin, nasa lugar ang pagiging leader natin sa tahanan. Ibig sabihin, tama ang mga desisyon, tama ang ating mga ginagawa. Dapat maaasahan tayo ng ating pamilya. Hello? Higit sa lahat, dapat ang mga lalaki ay mas i-desire nila na mas lumago sila sa kalagayang espiritual. Sapagkat dapat sumunod sa iyo ang iyong pamilya sa tama, hindi sa mali. Dahil po dapat ang lalaki ay naggagabay sa kanilang pamilya. Dapat ang mga lalaki ay naggagabay sa kanilang pamilya. Hindi po sila ang ginagabayan. Dapat lalaki. At dyan po madalas nag-fail ang mga kababaihan naman. Hindi nila iniisip muna kung ang lalaki bang ito nagugustuhin nila ay malago sa pananampalataya o hindi. Basta na lamang kasi magdidesisyon, mga kababaihan, mga kadalagahan. Basta na lang kasi magdidesisyon, sige, sasagutin ko na ito, pogi kasi Pogi sa tingin niya, pero hindi pogi sa Panginoon. Naku, wag pong gano'n ang batayan ng babae para magustuhan ng lalaki. Kapag gano'n, magiging problemado kayo. Magiging problemado ang kalagayan ng babae pag tumagal-tagal na sa pagsasama. Sa kanya malalamang hindi pala huwarang husband ang nakuha niya. Sa pagtatagal ng kanilang pag-aasawa, nalaman niyang matindi pala ang karakter ng nakuha niya. Matapang, mainitin ang ulo, walang pasensya, matampuhin, diktador. Ewan ko. Ewan ko lang Pero yung ibang babae na makita niya, yung lalaking crush niya, napasigaw. Nung makita niya yung lalaking crush niya, napasigaw. Sabi niya, gusto ko na magmahal! Hal! Pero nung mag-asawa na sila, pagkatapos ng isang linggong, ng ilang taon, napasigaw na naman yung babae. Joke lang yun!
Joke lang pala yun. Nalaman kasi niya, hindi pala malalim sa pananampalataya ang nagustuhan niya. Pabayarin pala sa gawain kong linggo. Kaya lang pala umaten dahil aaten ang asawang babae. Pero pag nagkaroon ng malubhang dahilan ang babae kaya hindi makakapunta sa church, dahilan na rin yun ng lalaki para hindi pumunta ng church. O hindi ka naman naatin, hindi na rin ako aatin. Anong klaseng Kristiyano? Kaya ka lang aatin dahil sa asawa mo? O kaya ka lang aatin dahil sa boyfriend mo? Dahil sa girlfriend mo? At pag hindi umatin ang girlfriend mo, hindi ka na aatin? Naku, sana walang magalit sa akin. Ang mahirapan niyan, kung ang lalaki ay worker sa church, problema ang idudulot niya dahil hindi siya atin, pababayaan niya ang kanyang ministry. Okay, sabihin na natin mapursigi ang babae at kaya niyang itaguyod ang pamumuhay nila. Pero ang tanong, naisasagawa ba ng lalaki ang gusto ng Panginoon na maging leader siya sa pamilya? Church, tanong yon. Naisasagawa ba? Ha? Anong opo? Kung ikaw ay lalaki at hindi mo na itataguyod ang pamumuhay ng pamilya mo, na isasagawa ba ang gusto ng Panginoon na maging leader ka sa pamilya? Hindi. Sana po, huwag magdaramdam ang sinuman. Alam niyo, napakahirap talagang i-preach nitong topic na ito. Pero kailangan para mabuksan ang ating kaisipan at kung tayo man ay may mga pagkukulang, makikita po natin. At para din sa mga kadalagahan, dapat po mabuksan din ang kanilang mga isipan, anong klaseng lalaki ang mamahalin ko para hindi ako magsisi pagdating ng araw. Ang mga tatay, dapat nabibuild niya ang kanyang sarili bilang katiwa-tiwala na tao sa kanilang tahanan. Mga kapatid, ganun po dapat. Tingnan naman po natin yung relasyon ng magulang at kanilang anak. Pakibasa po. 1, 2, 3. Mga anak, unawain niyo po ito. Kayo po ay may tungkulin sa inyong mga magulang. Taas nga ang kamay ng mga anak. Kayo po ay may tungkulin sa inyong mga magulang. Meron o wala? Okay, pakibasa ulit ito. 1, 2, 3. Okay. Mga anak, ano ang inyong tungkulin sa inyong pamilya? Sabi doon sa verse 19, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Hindi yung basta inuutosan kayo ng mga magulang nyo, paborito ninyong sabihin, wait lang. Wait lang. Ano ang dapat gawin ng mga anak? Sumunod ka agad. Huwag wait ng wait. Bakit kailangan sumunod? Sapagkat iyan po ang nakalulugod sa Panginoon. Hindi lang ang inyong mga magulang ang malulugod, kundi higit sa lahat ang Panginoon.
Kapatid, ano ang madalas ninyong mapuna sa panahon ngayon? Yung mga bata sa labas. Sa labas, hindi rito ha. Ano ang mapupunan nyo sa kanila? Mga walang galang. Hindi marunong mamupo. Hindi marunong magmano. Buti na lang dito sa iglesia, lahat ng mga bata nagmamano. Nagpupo, hindi nagpupo, nagpupo o opo. Nagsasabi ng po o opo. Hindi nagpupo, no? So, purihin po ang Panginoon. Yung mga bata sa labas, listen to this. Di ba minsan naobserbahan nyo ito? Yung mga bata sa labas, kung ano ang pangalan ng nanay nila at tatay, yun din ang tawag nila. Kung enteng ang pangalan ng tatay, enteng din ang tawag nila. Kung kulasing ang pangalan ng nanay, kulasing din ang tawag nila sa nanay nila. Mga anak, mga apo, mayroon tayong sariling kultura. Huwag tayong gagaya sa kultura ng mga Western countries, mga Westerners. Dahil sila, yung dialect nila kulang sa paggalang. Walang paggalang yung kanilang mga dialekto. Pero, yung ating dialect, yung ating mga salita, puno-puno ng paggalang. Yun po yung kultura natin. Alam nyo ba mga anak, mga apo, kapag ginagalang ninyo ang inyong mga magulang, lalo na kapag nakikita ng ibang mga tao, igagalang din nila ang inyong mga magulang. Pero kapag hindi ninyo ginagalang ang inyong magulang, hindi rin igagalang ng ibang tao ang inyong mga magulang. Ang impresyon ng mga tao sa inyong pamilya, walang kwenta. Pero kung ginagalang ninyo ang inyong mga magulang, makikita iyon ng sanlibutan, maganda ang impresyon nila. Maganda, maayos at kagalang-galang ang inyong pamilya. Higit sa lahat, kayong mga anak mismo ang sasabihin ng sanlibutan ito, ang bait niyang batang yan. Di ba? Sa ibang bansa, kapag tumanda na ang magulang nila, dadalhin sa home for the aged. Ang tawag yata doon nila, nursing home or extra care housing. Well, ano man ang tawag doon? Ewan ko, no? Ako kasi, hindi ako sang-ayon dyan. Sa ganang akin, halimbawang sa akin nakatira ang aking magulang na matanda na, pero doon po kay Brother Rolly, tumira ang aking mga magulang. Siya po yung nag-alaga sa aking tatay. No? Hanggang sa yumao ang aking tatay, si Brother Rolly po ang nag-alaga sa kanya. No? Pero halimbawa, nasa akin nakatira ang aking mga magulang, mga kapatid, hindi ko dadalhin sa home for the aged. Sapagkat ngayon ko lang maipapakita sa kanila ang aking pagpapahalaga sa kanila. Noong bata pa, sila ang nangangalaga sa akin. Ngayong matanda na sila, itatapon ko sila sa home for the aged. Tingnan po ninyo. Halimbawa, dinala mo sa home for the aged ang iyong tatay na matanda na. Umaasa ang tatay mo o nanay mo na dadalawin mo sila madalas. Pero dahil sa busy ka, 1 buwan, 2 buwan, naging 1 taon, 2 taon, hindi mo dinadalaw yung tatay mo o nanay mo. Magse-celebrate siya ng birthday. Inaasahan niyang dadalaw ka. Inaasahan niyang babatiin mo siya ng happy birthday, tatay o nanay. Pero hindi ka darating. Tumutulo na lang ang luha
sa mga mata ng nanay mo. Walang nakakaalala ng kanyang birthday. Yung mga anak ko, inalagaan ko ngayon. Wala man lang nakaalala ng aking birthday. Mga anak, anong klase kayong mga anak? Baliwala ang nasa isip ng nanay mo o tatay mo, hindi na siya nag-exist. Baliwala na siya. Isa na siyang basura. Mga anak, kung noon inalagaan kayo ng inyong mga magulang, ngayon, dapat naman kayo mga laga sa Kanya. Siyempre, kung may trabaho ka, tuturuan mo ang iyong mga anak na alagaan ang iyong mga magulang. Kung may asawa ka, kapag wala ka sa opisina o wala ka sa trabaho, ang asawa mo naman ay dapat pangalagaan ang iyong magulang. Ang mahalaga, sa tuwing darating ka sa inyong bahay, makikita mo ang iyong magulang. Kasiyahan ng iyong magulang ang makitang dumating ka. Magagalak siya sapagkat umuwi ka. Pero kung hindi ka nakikita, sa loob ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, nakakaawa ang magulang mo. Mga kapatid, sa Israel po, sa panahon ng lumang tipan, church, listen to this. Sa Israel, sa panahon ng lumang tipan, ang paggalang sa mga magulang ay isang utos na may malinaw na nakahihinatnan sa mga anak na sumusuway. Kapag lapastangan ng anak sa kanilang mga magulang, ang parusa ay maaring mula sa pagsaway hanggang sa kamatayan. Yung iba, binabato dahil sa kanilang paglapastangan sa kanilang magulang. Bakit ganon? Kasi sinisira ng isang mapaglapastangang anak ang kaayusan ng pamilya. Sa kasulukuyang panahon natin ngayon, may mga anak na nagmimistulang sila ang mga magulang ng kanilang mga magulang. Kung pagsabihan ang kanilang mga magulang, parang mga anak lang nila. Kung minsan sinisigawan pa, sasabihin pala ng ganito, ang tanda mo na, bakit ganyan ka? Hindi mo ba alam yan? Hindi naman masamang i-correct ang magulang, pero kung i-correct ninyo, dapat gawin iyon sa marahan at magalang na pamamaraan. Ang mga matanda ngayon, of course, marami na silang hindi alam sa panahon ngayon. Di ba? Yung mga matatanda. Lalo-lalo na pagdating sa teknolohiya. May mga matatanda na ayaw na mag-aral ng technology. Sa mga, maski nga cellphone, ayaw na eh. Computer o kung saan-saan. Marami na silang hindi alam. Ayaw na nila mag-aral noon. Kung minsan, ginagawang katatawanan ng mga anak ang kanilang mga magulang pag teknolohiya pinag-uusapan. Tay, ganito yan. Isasaksak mo muna ito, para may power. Tapos pipindutin mo ito para bumukas naman ang mga apps. Tapos, lalabas na po dyan, hahanapin mo na lamang kung ano ang gusto mong gawin. O, gets mo na? Check. Ang hirap talaga kapag ang kausap mo, Jurassic. Diba, may mga ganong anak eh. Jurassic ang tawag nila sa kanilang magulang na matanda na. Ang problema sa mga anak ngayon, ang gagaling nila makisama sa kanilang mga kabarkada. Di ba?
Ang gagaling makasama sa mga kabarkada, yung mga anak ngayon, no? Pero ang mga magulang, nilalapastangan nila. Basahin po natin itong talatang 21. 1, 2, 3. Para po sa mga magulang naman ito. Ang mga magulang ay inaasahang itatrato ng maayos ang kanilang mga anak. Kailan magiging kasiraan loob sa mga anak ang ginagawang pagdidisiplina sa kanila? Ang tanong po, ang sabi po, mga magulang, huwag ninyong paggagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mga anak, sinabi bang huwag paggagalitan? Sinabi bang huwag paggagalitan? Yung mga nanay, mga tatay, sinabi bang huwag ninyong paggagalitan ng inyong mga anak? Ano ang sabi? Huwag paggagalitan ng labis. Paggagalitan din, huwag lang labis. Paggagalitan sila kapag namamali ng isip. Kapag namamali ng gawa, kapag namamali ng landas, dapat din silang paggalitan. Tungkulin kasi ng mga magulang sa kanyang anak na i-correct ang kanyang anak. Kaya nga po, huwag paggagalitan ng labis. Sapagkat baka naman ang anak ay masiraan ng loob, mawala ng confidence sa kanyang sarili. Baka bumaba rin ang pagtingin niya sa sarili niya pagkalagi ninyong pinagagalitan ng labis. Yung ibang magulang, sinasabihin yung kanilang anak, bobo ka kasi. Wala ka kasing alam eh. Tanga ka kasi. Gago ka kasi. Dapat bang sabihan ng mga anak ng ganon? Mga nanay, sinasabihan niyo ba ang inyong mga anak ng ganon? Pag lagi niyo pong sinasabi yon sa inyong mga anak, mangyayari po yon. Mawawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Sapagkat iisipin niya, tama kayo. Mga magulang, pakinggan niyo po ito. Bilang mga Kristiyanong magulang, i-expose po natin ang mga anak sa gawaing bahay. Hello? Ano yung sinabi ko? I-expose ang mga anak sa? Opo. Sa iba pang gawain na po pwede nilang gawin. Huwag niyo masyadong baby-bayhin. Paghugasin niyo ng pinggan. Paglutuin niyo. Kung ano po pwede niyo, paglinisin niyo ng bahay. At higit sa lahat, i-expose din sila, hindi sa gawain, i-expose ninyo sila sa gawain ng Panginoon. I-expose ninyo ang inyong mga anak sa gawain ng Panginoon. Hindi sa kung saan-saan. Hindi sa basketball. Sa gawain ng Panginoon. Sa ministry. Hayaan natin silang doon makakuha ng magagandang halimbawa sa halip na sa labas ng iglesia. Ano makukuha mong magandang halimbawa sa labas ng iglesia? Meron ka makukuha ng magandang halimbawa sa labas ng iglesia? Ang sanlibutan ito ay punong-puno ng kasinungalingan, ng kabalintunaan, ang hirap sabihin nun eh. Huwag ko na lang sabihin. Huwag mo magtatampo. Ito pa isa, mga teacher. Taas nga ang kamay ng mga teacher. Isa lang ang nagtaas ng kamay. Lahat ng teacher magtaas ng kamay. Okay. Huwag pong magtatampo yung mga teacher. Mahal ko po kayo at saludo ako sa mga paghihirap ninyo
sa inyong mga gawain. Pero ang totoo, hindi sa eskwela. Siguro doon sa mga private na school. Okay yun, no? Pero hindi po sa eskwela nakukuha ang magandang pag-uugali. Hello, mga teacher. Hindi po sa eskwela nakukuha ang magandang pag-uugali. Sa church po at sa bahay din. Hindi po yan kasalanan ng mga teacher. Iniutos lamang po sa kanila yan nang nakatataas. Gusto ko sanang sabihin kung saan galing yan, pero ito kasi maririnig ng iba kasi inaano natin, nilalagay natin sa live. Pero hindi ko na lang sasabihin. Pero alam ng mga teacher kung sino nag-uutos noon. Basta't nakatataas. No? Huwag po magtatampo. Pero kaya hindi ninyo maturuan ng tama at naaayon sa salita ng Diyos ang inyong mga estudyante dahil sumusunod kayo sa atas ng nakatataas sa inyo. Tama o hindi? Hindi ko makita yung mga teacher. Bakit si teacher din lang nakikita ko? Asan yung ibang teacher? Isang halimbawa, mga teacher, iniutos nila sa inyo na tanggapin ang homosexuality sa school. Listen to this. Tanggap naman niyo ng marami. Tinatanggap naman sila. Sabi pa ng mga nakatataas sa inyo, sa mga guro, dapat din daw gender responsive ang mga teacher. Gender responsive. Pero ang nakakabahala, may utos sa mga guro na dapat daw ay hayaan ang mga estudyante na makapagpahayag ng kanilang gender identity. Pinapayagan din ang mga transgender student na magsuot ng mga uniform at hairstyle ayon sa kanilang self-expressed gender identity. Kung sila ay lalaki at ang palagay nila sa kanilang sarili, sila ay babae, magsusuot sila ng damit o uniform ng babae. Pinapayagan na yon. Isa pang nakakabahala, pinapahintulot rin ng ang mga transgender ay makapapasok sa mga comfort room na gusto nilang pasukin ayon sa kanilang gender identity. Kung sila ay lalaki, pero ang paniwala nila sila ay babae, malaya silang pumasok sa toilet room ng mga babae. Utos yun So kahit sinong lalaki ngayon, kriminal man o hindi, magsuot lang ng suot babae, pwede nang pumasok sa CR ng mga babae. Ang tatapang pa ng mga yan. Nang aaway pa yung mga yan. Pag hindi mo tinawag na miss, magagalit sa'yo. Sasapakin ka pa. Isa pa, kahit hindi pumapasok ang mga estudyante, listen to this, maraming teacher ang napakinggan ko nito. Kahit hindi pumapasok ang estudyante, kahit hindi gumagawa ng assignment, o kahit hindi marunong magbasa o magsulat, hindi mo basta-basta maibabagsak. Totoo o hindi? Utos sa inyo yan Ipapabago sa iyo ng nakatataas na baguhin mo mga grades na binigay mo sa kanya. Ipasa mo siya. Sabi ng isang teacher, hindi po pumapasok, hindi po marunong magsulat, hindi po marunong magbasa, tapos madalas absent, tapos may isang buwan na pong absent, ang sabi po, ang inutusan po ako, ang sabi po sa akin, puntahan ko raw sa bahay. Pinuntahan niya sa bahay, hindi siya hinarap ng estudyante niya. Ang humarap yung nanay. Pero ang utos sa kanya, ang utos sa teacher, ipasa mo yan. Nangatwiran siya,
Hindi po marunong magsulat, hindi po marunong magbasa, maski na ipasa mo siya. Bagay mo ang mga grades niya, ipasa mo siya. Biro mo, mga kapatid, mga teacher, yung estudyante mo na hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, magka-college, hindi marunong bumasa at sumulat. At kung matuto mang magbasa, parang nagre-recite ng abakada. Hindi mo basta-basta pwedeng pagalitan ng estudyante ngayon. Ire-report ka kagad ng magulang at magiging viral ka sa social media. Iba ngayon talaga. Noon ako napa-squat sa stage pa, tanghaling tapat. Hindi lang ako nakagawa ng assignment, pina-squat ako. Sa gitna ng arawan, nandoon pa sa ano ba tawag doon kung saan nag-graduate? Sa stage. Lahat ng mga estudyante nakikita ko na nagdadaan. Ganon kalupit noon. Pero matitino ang mga estudyante. Ngayon, ang titigas ng ulo. Kaya kung minsan, graduate na ng high school, kung magbasa, pag pinagbasa mo, nako. Okay. Sa relasyon ng naninilbihan at pinagsisilbihan. Bakit kaya napasama ito? Basahin nga po natin mga kapatid. 1, 2, 3. Okay. Mga kapatid, unawain niyo po ito. Unawain niyo po ito. Ang mga alipin o tagapaglingkod ay inaasahang magiging matapat sa kanilang mga amo. Ngayon, ang tanong, bakit kasama ang mga alipin ng pamilya? Bakit isinama ito sa pamilya? Okay. Sapagkat ang mga alipin po noon ay natural na kabahagi ng sambahayan ng isang pamilya. Ito rin po ang tuon ng kanilang tungkulin. At gayon din, dapat hanggang sa panahon natin. Ngayon, bilang mga mananampalataya, dapat din silang ituturing na kasama at hindi lang alipin. At gayon din naman, ang naninilbihan ay dapat na ituring ng maayos ang kanilang mga pinaglilingkuran. Anong uri ng paglilingkod ang inaasahan sa bawat naninilbihan? Mga kapatid, dito po sa pinag-aaralan natin, ang mga alipin ay pinagbibili ng sumunod sa kanilang mga amo dito sa lupa. Ano ang susundin? Yung mga bagay na dapat gawin at iniaatas sa kanila. Pero kung ang mga pinag-uutos ay mga bagay na makakasama o magdudulot ng pagkakasala, hindi iyon dapat gawin. Hindi dapat gawin ng alipin. Kung alipin tayo, magagawa nating tumanggi. Kung mali ang ipinagagawa sa atin. Kung sa umpisang-umpisa pa lamang ay nagsisikap na tayong gawin ang lahat ng bagay
na dapat nating gawin. Dahil kung di natin ginagawa ang mga bagay na dapat nating gawin, hindi tayo makatatanggi o mahirapan tayong sumunod o mahirapan tayong tumanggi kung pinagagawa tayo na isang bagay na masama. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo diyan, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Mahalagang maging tapat tayo sa ating mga amo, sa ating mga trabaho, sa opisina o saan mang pinapasukan natin, sa pinaglilingkuran natin. Gumawa tayo ng tama. Ang kailangan nasa puso ng isang alipin ay yung laging nasa pagsunod sa kanilang mga amo. At walang dahilan upang sila ay gumanti sa kanilang amo o mag-isip man ng masama sa kanilang amo kapag sila'y napapagsabihan. Dahil ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Bakit po ganon? Sapagkat maging ang mga amo ay may pananagutan din. Mga amo, may pananagutan din ang mga amo. Ang sabi po sa chapter 4 verse 1, mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Siguro po iisipin ng iba, bakit nakasama itong chapter 4 verse 1 sa mabisang patutuo, buhay pamilya? Sapagkat sa panahon po noon, ang alipin ay automatic na nagiging kabahagi ng pamilya kapag pinili na nilang manatili doon. Automatic na silang miyembro ng pamilya. At dahil bahagi na sila ng pamilya, ang mga ilang pangangailangan ng alipin ay hindi dapat ipagkait ng kanilang mga amo. Church, listen to this. Kung kailangan ng mga amo ng masarap na pagkain, kailangan din ng alipin ng masarap na pagkain. Kung kailangan ng amo ang maligo, kailangan din ng alipin ang maligo. Kung kailangan ng amo ang pahinga, kailangan din ng alipin ang pahinga. Kung ang amo ay nangangailangan ng isang araw na day off, kailangan din po ng alipin ang day off. Kung kailangan nating sumamba sa Panginoon, kailangan din nilang sumamba. Biro mo pupunta ka ng iglesia para sumamba, tapos hindi mo pasasamahin ng iyong alipin. Anong klaseng Kristiyanong amo ka? Kung ikaw bilang Kristiyanong amo na ginagawa ang dapat gawin, ituring mo na kapamilya ang alipin. Ibig sabihin yan, mabisang patutuo bilang mananampalataya sa iyong buhay, pamilya. At iyan ang makikita ng mga nakapaligid sa iyo na sanlibutan. Ang mga amo ay inaasahang magiging mabuti at makatarungan sa kanilang mga lingkod. Bakit? Bakit sila dapat maging mabuti at makatarungan sa mga naglilingkod sa kanila? Kasi nga,
Sila ay bahagi ng pamilya. At ang lahat ng miyembro ng pamilya, minamahal. Mahal mo ang pamilya mo, kasama roon ang alipin mo. Pagwawakas, iisa ang tuon ng lahat ng ugnayan at pagsasamantala at pagsasamahang ito na dapat ay nalalatayan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Ito ay ang maiganap ang mga inaasahang gampaning ito para sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa ganang ganito po, walang bahagi ng ating relasyon at ugnayan sa buhay ang hindi dapat kayang sakupin at pamunuan ng Diyos. Ang hindi pagganap sa mga inaasang gampaning ito ay maituturing na pagwawalang bahala sa ating pakikipag-isa kay Kristo at nagpapakita ng ating mga kaalaman at pagkakilala sa Kanya ay hindi wasto, kundi pang-isip lamang. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon.